Malimit, ang mga pagpapala ay dumarating ng tahimik, parang ilog na dumadaloy ng walang humahadlang. Ngunit kapag may bumabara, hindi dahil nagbago ang isip ng Diyos, kundi may hadlang sa iyong buhay na pumipigil sa pag-agos nito. Ang nais ipagkaloob ng Diyos ay maaaring antalahin kapag ang puso ay nahati, nalihis o sumuway. Mga kaibigan, ang biyaya ay hindi basta-bastang dumarating. Sumusunod ito sa mga espiritual na batas na itinakda ng Diyos mismo. Kapag ito ay ipinagwalang bahala, ang mga bunga ay hindi magpapahuli. Nawawala ang kapayapaan, nagsasara ang mga pinto, at lumalayo ang kagalakan. Hindi dahil tumigil ang Diyos sa pagiging tapat, kundi tayo mismo ang naglalagay ng mga balakid sa daan ng mga bagay na ipinagdarasal natin. Isipin ninyo ang isang tubo ng tubig. Kapag malinis ito, tuloy-tuloy ang daloy. Ngunit kapag natabunan ng dumi, humihina ang agos. Gayon din ang biyaya. Ito ay dumadaloy sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsunod at pagpapakumbaba. Kapag ang puso ay tumalikod sa nararapat, humihina ang daloy. Maraming nananalangin para sa mas maraming tubig, ngunit hindi nila natatanto na ang problema ay wala sa pinanggalingan kundi sa harang. Ayon sa kasulatan sa Isaias 59:2, ngunit ang inyong mga kasalanan ang siyang nagtatakda sa pagitan ninyo at ng inyong Diyos. Hindi ito sinabi upang hatulan, kundi upang ipakita na ang paglayo ang nagdudulot ng pagkaantala. Kapag naibalik ang ugnayan, bumabalik ang biyaya. Hindi nagkakait ang Diyos dahil sa kalupitan, naghihintay siya ng pagbabalik loob. Noong unang panahon, may isang manggagawa sa ubasan na nagtatanim ng nagtatanim, ngunit hindi inaalis ang mga batong nakabaon sa lupa. Taon-taon, walang maayos na paglago ang kanyang mga pananim. Sinisisi niya ang panahon, sinisisi niya ang dagat. Ngunit ang totoo, nasa ilalim ng kanyang mga paa ang sagot. Nang maialis ang mga bato, sagana ang kanyang ani. Ito ang diwa ng mensaheng ito. Alisin ang mga batong pumipigil sa biyaya. Mga kaibigan, ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap, kundi pati sa pagpapanatili ng mga kondisyon upang manatiling bukas ang pabor ng Diyos. Tulad ng isang magsasaka na inaalagaan ng lupa, dapat nating alagaan ang ating puso. Dapat nating suriin kung anong mga ugali, gawi o pagpili ang nagpapahinto sa biyaya. Ngayon ibabahagi ko sa inyo ang 3 paraan kung paano ninyo nahahadlangan ang inyong mga pagpapala at kung paano ito aayusin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Manatiling nakikinig hanggang sa dulo at buksan ninyo ang inyong mga puso. 1. Pagsuway, hadlang sa biyaya. Ang pagsunod ay hindi tungkol sa mahigpit na mga tuntunin, kundi sa pag-align sa kalooban ng Diyos. Kapag ang puso ay tumutol sa kanyang salita, napuputol ang daloy ng biyaya. Ang pagsunod ay hindi pagkulong, kundi proteksyon. Ito ay pagtitiwala na nagsasabing, Panginoon, Ikaw ang nakakaalam ng nararapat para sa akin. Kapag sumunod ka, nananatili ka sa ilalim ng kanyang kalinga. Kapag sumuway ka, tila lumalabas ka sa silong at hinaharap ang bagyo ng mag-isa. Ayon sa Deuteronomio 28:2, ang lahat ng pagpapalang ito ay darating at aabot sa iyo dahil sinunod mo ang tinig ng Panginoon. Hindi lamang ito pangako, may kondisyon. Ang pagsunod ang nagbubukas ng mga pintong hindi mo nakikita. Maraming nagtatanong kung bakit parang naantala ang kanilang panahon. Ngunit kung minsan, bahagi lamang ang sinusunod nila. Gusto nila ng biyaya, ngunit hindi nila sinusunod ang kanyang mga tagubilin. Kapag ganap ang iyong pagsunod, ang biyaya ang hahabol sa iyo. Isipin ninyo si Haring Saul. Inutusan siya na wasakin ang lahat ng kaugnay ng Amalek, ngunit itinago niya ang mga bagay na magaganda sa paningin. Akala niya handog iyon sa Diyos. Ngunit sinabi ni Samuel, ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa handog.
Mula noon, nawala ang kanyang pabor. Ang pagpili ng alanganing pagsunod ay pagsuway pa rin. Maliit mang paglihis kapag inipon, nagiging pader na humahadlang sa biyaya. Ngunit kapag ikaw ay nagbalik loob, ibinabalik ng habag ang lahat. Kawalan ng kapatawaran, sagabal sa pagpapala. Maraming pusong mabigat, hindi dahil tumanggi ang Diyos, kundi dahil ayaw pa nilang bitawan ang sama ng loob. Ang hindi pagpapatawad ay parang nagkandado sa pinto habang nagdarasal para sa sariwang hangin. Hindi nito kayang pigilan ang kabutihan ng Diyos, ngunit napipigilan nito ang iyong sariling pagtanggap. Ang kapatawaran ay hindi damdamin, desisyon ito. Ito ay pagpapalaya sa iyong karapatan maghiganti at paglalagay nito sa kamay ng Diyos. Ayon kay Marcos 11:25, kapag kayo'y nananalangin, kung may hinanakit kayo kaninuman, patawarin ninyo siya. May direktang ugnayan ng kapatawaran at panalangin, isipin ninyo si Jose. Ipinagkanulo siya ng kanyang mga kapatid, ngunit pinatawad niya sila. Sinabi niya, ang masama ninyong balak ay ginamit ng Diyos para sa kabutihan. Dahil pinatawad niya, natupad ang pangako sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad ay hindi pagpapanggap na hindi masakit ang nangyari. Ito ay pagpili na magpagaling imbes na manatiling nakagapos. Hindi ito palaging madali, ngunit simula ito ng kalayaan. Huwag hayaang ang pait ang pumigil sa iyong pag-usad. Kapag nagpatawad ka, binuksan mo ang daan para sa biyaya.